Ano ba mga risk ng electrician? Parang naman malunod. Diba, kung siman ka pwedeng malunod. Electrician, parang naman mabundol. Risk ito, makakuryente. At nangunguryente siya. At ramdam ko yung panawagan mo sa mga brother mo. Tuloy mo na. Yes. So ano yun, sir? Hindi kasi biro ang trabaho bilang sa electrician So para sa akin, sa lahat ng mga kasama ko, kakilala ko, mga kabatchmate ko, kung matagal ka na dyan ngayon sa trabaho, ramdamin mo yan kasi kahit anong ramdam mo dyan, mararamdaman mo yan. Pero pag pumasok sa yung kuryente, mararamdaman mo. O teka, bago kita pagpatuloy, no? Let's acknowledge the presence of VP Arnelio P. Bigyan kayong dalawa ang guest ko. Baka dapat wala sa office ngayon. Kasi may nasa pagkapamilya yan, no? So nalaman niya na ang guest natin ay originally ang grupo nito, yung IPNC, shout out ito mga downline mo nandito Ate Flor, ang ating Hall of Famer from Cebu, ito ang mga produkto nila. Brother, before you go out, ang pending question ko kay Alden, sa mga kabats niya, sa mga kakilala niya, anong panawagan niya? Go, tira. Huwag nyo lang hintayin na makuryente pa. Master electrician ba? License. Sige. Kaya sa akin lang yan, Bakit hindi mo recruitin na OBI? Sabi nila yun. Ginagandaan ko na yan. 3 volts lang. Yeah, sa lahat na, siyempre sa mga kasamahan ko, mga kakilala ko, so this is the time kasi alam naman natin, although naman hindi naman ako against employment, no, pero I've been there for almost 8 years, wala din naman talagang nabago. Edad lang ang nadagdag. So para sa akin, siguro ito na yung pagkakataon na i-maximize din natin yung online, especially yung panahon ngayon na technology, na pwede naman natin pagsabay kung ano yung trabaho natin, gawin muna natin part-time. Example, katulad mo ngayon, kung nagtatrabaho ka ngayon, andyan sa Panginoon mo, kung saan ka, pwede mo itong isabay yung ginagawa ko ngayon, ginagawa namin ni Axel, ginagawa namin Power Station Malaysia, na pwede mabago buhay natin. Paano ngayon, part-time muna, at least after 2 years, 3 years, siguro may aanihin ka dito. Ramdam nyo kasi sa tingin ko naghahanap lang ng pagkakataon doon si Alden kausapin yung mga kaibigan niya, no? Talagang totoo yan kasi sa atin po sa mundo natin. Aminin natin to. Ang unang dapat kinakausap mo rin yung mga kakilala mo, yung mga friends mo. Kasi para ma-practice ka na kasi yan din yung mga unang tamaayaw sa'yo Diba? Bihira yung buti nga ito magkakapatid Si JR pala pinaka-apply nyo. Yes. Si JR. Pero sir, na-invite ako nito 2011 sa Masbate. Yun. Pero 2011, sir. Parang grupo pa ni Ivy Saban yan. Yes po, parang gano'n sa Tapos pwede explain na doon. Nagtatrabaho ko sa hotel ko na tayo. Hindi ko lang talaga na naintindihan. Kasi nga legal. Oo, legal. Kasi pag legal, hindi mo maintindihan talaga yung isang upuan. Pero pag illegal yan, kasi pag illegal, invest ka lang, sugal tayo. Ganun yung mga illegal Hindi naman kaya Kasi po na kami, sir, na GR na yung, kasi ako sir, Pero ano na, promise bagay, ba't kayo napunta na Cebu? doon kami nag-work, sir. Electrician ka. Electrician ako sa mall, sa may IT part naman na sir. Wow. Si JR. Si GR naman, ang trabaho niya ay sarili dance yun, yung tagapakintab ng sasakyan. So, brother, si Axel, resulta ng ng scholarship. Kami, Millionaires Club, Brad, kalalabas lang November 7, ang kotse. Ano ba yan? Hindi na kasama na dito. Next na. Solo ka, February, solo. Sabi ko, hindi February, March. Hindi, dapat sabi ni Derek Joy, dapat pala 81. Pero hindi aabol tayo. Okay, thank you sa mga sinabi nyo. Ito yung sunod nating pag-uusapan.
Na-imagine nyo ba? Hindi ko alam kung sino unang gusto sumagot ha. Nung na-recruit kayo kasi alam ko ang motivation dyan para mabago ang buhay. Kumita ng pera. Na-imagine nyo ba darating ang time? Kailangan ko ng cameraman. Pakita natin yung mga tao. Pakita natin. Kita na ba? Kita na sila? Pakita natin. Na-imagine nyo ba? Kasi dati ang gusto nyo lang i-income eh. Income. Na-imagine nyo ba darating ang tayo na kayo magiging leader ng ganito karaming tao? Hindi, sir. O sige, kwento. Anong pakiramdam ngayon dahil mayroong mga taong ganitong nakikinig sa inyo? Siyempre, sir. Palapak mo na. Sige. Until na ngayon, sir, parang I don't know kung paano ko sila nabuo, pero because of the help sa community, sa company. Baka maniyak eh. Ito sila sir, yung nasa harap ngayon, mga ano to sila eh, mga kumbaga nabuhay na rin to sa online. Hindi kami sir, ako dumanas din talaga ako na nag-network ako dati, I remember nag-network ako dati sa Bugo. Cebu. Bugo, yun. Brad, yan yung place na hindi ko maalala. Hindi ko ito kung pinupuntahan ko nung araw. Di ba after Danau? Bugo? Yes, sir. Oh. Oh, I remember sir na pag-open ng BCO doon, sumabay na rin ako sir, sinabayan ko siya, dala-dala ko yung bag ko, may banig pa ako sir eh. Tapos pag-opening mismo, nakikain pa ako doon sir, kasi may pagkain pa rin. Hindi ba ako nag-ribbon cutting doon? Hindi ako eh. Pero napuntahan ko yan eh. Kasi kung nandun ako malamang, di ka nakakain. Matatakot ito eh, matatakot eh. Buti na lang wala ako ron. Dumating kasi sa point sir, pati upline ko, tingin ko sa upline ko, ulam na. Ganun ako nagsimula sir. Doon sa Bugo sir, kumuha ako ng boarding house ko, 1,000 pesos. Tapos, doon lang ako palibot-libot sa Bugo, nagbibenta. Ganun ako nagsimula sir. Offliner. Offliner Kaya talaga. nga, sa mga pinagdaanan mo yan, ano ngayon ang masasabi mo na never mo na-imagine darating yung time? Na ngayon, ito reality. Nagli-lead ka. Ano ang masasabi mo sa mga taong nakikinig at naniniwala sa inyo? Anong mensahe mo sa kanila? Masasabi ko, Music. sabi ko, buti na lang at na-experience ko yung ganong experience. Yun. Kasi mas na-handle ko sila, mas nabibigyan ko sila ng motivation, conviction kung paano ko sila makit, paano ko sila mabigyan ng... Kasi yung pinagdaanan ko, hindi kasi pero sabi ko, napakaswerte nyo na andito kayo ngayon. Na alam mo yun, mas mabilis, mas magaan. At, kasi At may nagtuturo. yes po, doon kasi sir, ano lang sir eh, cellphone lang ako nanonood ng training sir eh. Every night, para lang yung Kasi isip parang pag pumupunta kami ng Cebu, babiyahe ka pa. yes po, ang layo doon. Ang layo na Kaya Bugo. yung pagkain ko doon sir sa training, mga training ninyo na NDO ni Sir Jordan, Sir Arnel, at Sir. So yun yung motivation ko. Tapos, kaya ito nabuo sir, kasi ako na-mold talaga ako doon. Para sabi ko, kasusuko, ang bilis-bilis lang, ang gaan-gaan na ngayon, nakakapunta na tayo sa office, na tayo. Unlike sa akin dati, nung pinagdaanan ko, mas grabe. Oo, wala ka maipakita. Yes, Di ba? naging drive yung experience ko. Ito mga to, may tuturo, di ba? Pag hindi na alam ang sagot, ay di, ano ba yung sasagot namin dito? Di ba? May magtetrain na. So ano mensahe mo sa kanila? Ay, nakatingin sila sa inyo. Yes, siyempre, sa lahat ninyo na andito ngayon, thank you sa pagtitiwala nyo. Na-apply na mentors, pero sobrang salamat dahil ngayon, magaan kayo, masipag kayo, masaya kayo sa ginagawa nyo. Yun. Actually, hindi ko na tatanungin. Binata pa si Abdel. Hindi pa ako nagsisimula. Wala bang girlfriend si Abdel dyan? Nasa ka kayo gusto? May nag-message na kaagad. Axel, wala nang diaper. Axel Santos, hindi ikaw to. Ako Axel to. Bakit Axel pangalan nito? Idol ng tatay mo si Guns N' Roses. Alex kasi yung mama. Alex yung tatay mo. Pwede talaga Alex, Alicio. Hindi, akala ko naman. Nung nasa ospital pinanganak ko, at pinasusulat ko sa tatay yung pangalan,
Alex dapat ang susulat. Electrician din yun. Nailagay A, X, E, L. Sir, Axel, okay na yan. Sorry, hindi pala tatay. Daddy. Sige, ito naman. Iba naman ang tanong ko sa'yo, Guns N' Roses. Kasi 26 ka pa lang ngayon, di ba? Sa mga downline mo ba, may mga kaedad ka? 26? Yes po, meron Meron yan. din, o sige. Paano mo nakikita ang magiging resulta mo pa? Ano pa nakikita mo sa susunod na 5 taon? Yes. Yun. Kumbaga sir, sobrang nakaka-excite kasi yung mga handle ko right now sir ng mga leaders, mga downlines, kumbaga kung paano din ako nagsimula, kung paano ako nag-start din sa business natin, nakita din nila kung paano paano po tinabuyo din yung network. And sobrang sarap sa pakiramdam sir kasi may mga leaders na din ako talaga ngayon na paunti-unti na din nakukuha. Yun ang importante. How do you see yourself and the team in the next 5 years? Yes, yan, sobrang sarap sir kasi nakikita ko po yung sarili ko na sobrang kakapal po kami, sobrang lalaki po yung team po namin. Hindi lang po dito sa Metro Manila. Ako ang dream ko sa inyo. Pag may event sa Cebu at speaker si Ate Flor, dapat nandun kayo. Dapat hindi lang si Flor yung hinihintay natin pumunta rito o yung mga taga Cebu nagpupunta rito. Dapat kayo din mga ng IPNCI, dapat nagpupunta rin kayo doon. Baka nakakalimutan ninyo ang Cebu building natin. Building ng AIM Global Group of Companies yun. Kaya dapat nagagawin din sabi mo, excited ka sa mga darating pang panahon. Ito naman, tanong ko sa inyong dalawa, pwede kahit sino mauna sa inyo. Sa nangyaring event last Wednesday, napakinggan niyo naman ang message siguro ni Doc Ed. Ikaw, anong take mo doon? Bahala kayo, sino mauna? Anong take niyo sa message ni Doc Ed? Anong naramdaman niyo? Anong masasabi niyo sa message ni Doc Ed? Lahat sir gigil eh. Sabi doon, nung nagsalita si Doc Ed, especially doon sa investment, ito yung time na mas lalong hahataw, mas lalong, sabi ko, mas lalong titindi yung hataw talaga. Kasi parang, excited ako doon sa investment na rin. Sabi ko, matuturuan na tayo dito mag-ipon. Tama, ito na yung may tamang direksyon. Yes po. Kasi, not to put anyone in bad light, ano? Sa 19 years po ng AIM Global, maraming naging milyonaryo dito. Sa totoo lang, maraming naging milyonaryo. Yung iba, nagamit ng tama yung pera. Yung iba, nagamit naman kasi masaya sila. Pero meron din pala sanang pagkakataon na may paggagamitan pa sanang iba tulad ng investment. Yun yung nakaramdaman ko. Doon ako na-excited na, grab, sabi ko, ito na yung hinihintay ng karamihan. Kaya bawal ang tamad. Bawal ang tamad. Kasi pag wala kang sube, wala kang extra, wala kang pang-invest. Sige, go. Kaya yun sir, lalo nagbagsak din si Mentor Joseph ng D1, parang pinag-connect din po talaga. Kaya nagkaroon din po kami ng mentoring that kahapon ni Mentor Joseph Lim at saka ni Mentor Lance. Sabi ko, talagang naka-align. Naka-align sabi ko, ito talaga yun. And yung mga leaders ko, ready din naman to sir. Talagang bagak kung banggalin ko talaga sila. Sabi ko, kung kami nagka-resulta na nagsimula ako mag-isa, sabi ko, lalo na ngayon na meron ng investment, tapos may e-crowd na group of companies na tayo, tapos magsisimula kami sa ganito kadami, tapos D1, Tama no? sabi ko, 2 years from now, 3 years from now, sa kandahan sa Sabog. Diba? Ilang mirage ang ano pangalan mo? Shane Caballero. Shane Caballero. Buong ganda ng mga pilito ng tao ngayon ah. Caballero. Shane, taga saan si Shane? Cebu po, Cebu. Cebu rin, ba naman talaga naman? Ay, IPNCI talaga to. Consolacion, Cebu. Sa konsolasyon ako. Oo, hindi pa ako nakapunta dyan. Saan ba malapit dyan? Mandawi, sir. Mandawi. Napupunta ako dyan. Kasi yung isang SM dyan, Mandawi na eh.
Tama, diba? Yung luma. O, sige, ilang taon ka na sa community natin? O months pa lang? Mga 3 years, sir. 3 years, o ba't ngayon, parang ngayon lang kita na, kasi kung natandahin ako pag may itsura eh. Parang hindi kita na, parang ngayon lang kita na sila yan. Alright? Yung question is, pwede man mag-direct sir doon sa Uy, susunod. speaker. Sino ba gusto nung tanongin? Mr. Alvin. Si Alden. O si Alden, para sa ito, handa ka. Mr. Yung question po kasi is, di ba nag-start po kayo as offline? Offline na. Sa field. So, paano niyo po na palaki yung grupo niyo naman sa online na lang? Alright. Okay. Paano na palaki yung grupo ko sa online, which is not ako filter. Tama ba? Okay? Hindi yung tuyo ko, baka makasakit pa sa likod. Parang si Willie. Yan. Yan. About doon sa tanong mo, actually yung pagiging builder ko, ito sa lahat ng mga audience natin, sa lahat na nandito rin live, kung sino man yung sanay mag-builder or nag-offline, visit na lang po gawin ng online. Oy, Kasi- ganda nun ha, ngayon ko lang nadinig yan ha. Yes po sir, kasi mas kasi pag dumaan ka kasi sa pagiging builder, mas strong ka kasi talaga. Iba kasi talaga yung drive ng pagiging builder. Kaya nga ako lagi ko sinasuggest sa inyo na mas maganda na maranasan natin yung mag-build talaga or mag-offline kasi doon ka talaga mag-strong. Sa tanong mo paano ko siya na-build yung online, yung skills ko sa offline, transfer ko siya sa online. Ay for example, kung paano talaga mag-hustle sa offline, talagang sipag talaga eh. Hindi pwedeng tamad sa offline eh. Kasi pumunta ka talaga sa isang lugar, mag-explain ka one-on-one, talagang ma-reject ka, para-parapan. Sabi ko kung na-reject ako para-parapan, mas kaya kong ma-reject dito sa online. Tama So, eh. yes po, mas kaya kong ma-reject dito, hindi para-parapan. So sa akin, dinamihan ko talaga kumbaga, sa offline, sa isang araw, kaya mo lang gagawin sipag mo na kung makalima kayo. Magkausap eh. Sa online, kaya natin kumausap ng unlimited. Sobrang dami. So yung sipag ko sa offline, transfer ko siya sa online. Kaya tayo lumaki. So parang kasi kami ngayon, sir, even sa online kami, parang traditional pa rin. Wala kami nung nag-ads kami, wala kami ganon. Ibig sabihin, parang offline pa din. Ibig sabihin, ano kami talaga yung tinatawag na prospecting talaga, online talaga na parang katulad din sa field sir na kailangan mag-approach ka, pumunta ka doon. Nabago lang yung avenue. Yes po. Online lang, pero ang treatment, same. Same sir, Tama, eh, no? kailangan talaga ng Yan yung sipag. yan yung narinig ko kay Arnel Limpin 22 years ago. Why reinvent the wheel? Diba, bakit mo i-invento? Ba't ka mag-i-invento ng iba kung effective naman? So Yes, parang po. gano'n ang Yes ginagawa po. ninyo. Yes po sir. Effective ito, iba lang yung daan. Yes, So sir. gano'n pa rin yung Yes po. treatment. Tapos, hindi pa, sa amin sir ngayon, hindi pa talaga nawawala ang field kasi from online, minsan sir, minamaximize namin even yung hub namin, yung mga OECs. So, nadadala pa rin namin lahat doon yung mga prospect namin na iba. Galing ha? So, tinitia pa rin namin yung tinitirahan namin, yung swimming pool. So, dahil doon, tinuturo ko rin po sa kanila, galing din sa offline lahat, kung paano magbenta, paano mag-tia. Ang galing ha? So talagang dala-dala nyo pa rin talaga yung Yes po. traditional. Yes po, traditional. Galing. So, Kasi sa traditional sir na pag network talaga katulad sa offline, ang pinaka ano lang naman dyan para makalumaki talaga nito is magsipag talaga. yun. So yun siya, magsipag. Kaya yung pagiging offliner ko na i-transfer ko sa online kasi dinala ko yung sipag ko sa pagiging offliner to online. So napakabigat nung nung pinagdaanan mo kasi. Yes po. Kaya alam mo yung gagawin. Yes So, siguro, Shane, nasagot ba yung tanong mo, Shane? Nasagot ba? Thank you pala naman natin.